Okay, sa naimbang rabi ite aming kakabsat. Magandang gabi po sa ating lahat. Bale, para po sa ating daily words of encouragement, ay dito muna po tayo sa cellphone sapagkat po wala pong internet kami kasi ewan ko kung bakit. Kaya dito lang po muna tayo sa cellphone. Ano ho? Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Tayo po ay manalangin bago natin basahin ang ating text. Dakilang Ama, Diyos namin banal, salamat muli sa pagkakataong ito na mag-aaral kami ng iyong salita. Bless niyo po ang bawat nakikinig na meron po kami mapulot na prinsipyo mula sa inyong salita at makasumpong po kami ng words of encouragement na pwede naming pwedeng magpalakas sa aming buhay, pananampalataya sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa Revelation chapter 4 verse 11, one verse. Sabi po ng Bible, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created." Sabi po ng Biblia, mga kapatid. At maliwanag po dito ang purpose ng creation po natin na sabi ng Panginoon ng Bible dito ay to give glory and honor and power to the Creator. Okay? Sapagkat sabi niya dito, "For thou hast created all things," including us. Create niya lahat ng bagay sa mundong ito, including human being, para sa ikakapagbibigay, isa sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon. "For thy pleasure, they are and were created," sabi ng Biblia. Para sa pleasure ng Panginoon. Kaya nga po tandaan po natin, hindi po tayo nalikha para sa ating kasiyahan. Kasi ang tao gusto niyang masaya siya, kaya siya nagpa-party-party, kaya siya kung nagsweldo siya, ay bumibili siya ng kung ano-ano, nakakalimutan niya ang Panginoon, nakakalimutan niya ang nagbigay ng trabaho at biyaya sa kanya, ay dahil nakakalimutan niya pasaya ng Panginoon na naglikha sa kanya at bumubuhay sa kanya at nagbigay ng trabaho at negosyo niya, ang Diyos ang nagpalago niyan, pero hindi niya kinikilala. Ang gusto niya ay para maging masaya lang siya. Oo, tandaan natin, hindi po tayo nalikha upang tayo ay upang maging masaya po tayo. That's not the purpose of our creation. Nilikha po tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia dito, "For thy pleasure they are and were created," Revelation 4:11. Para sa pleasure ng Panginoon, hindi sa pleasure natin Para sa pleasure ng Panginoon. Kaya tayo nalikha, mga kapatid. Kaya wag po natin lang hanapin, dapat ang kasiyahan natin ay kasiyahan ng Diyos. If we glorify God, if we please God, the result of that is joy din sa atin, kasiyahan happiness din 'di ba? So basta ang una po ay pasayahin mo ang Diyos, magiging masaya ka rin Oo, ang tao pinapasaya niyang sarili niya pero hindi masaya ang Diyos. 'Di ba? Masaya siya. Alright? Pero hindi masaya ang Diyos. Bakit? Nakalimutan niya worshipin ang Panginoon. Nakalimutan niya paglingkuran ng Diyos. Nakalimutan niyang ibigay ang para sa Panginoon. Pero masaya siya. Pero hindi masaya ang Diyos. Pero tandaan niyo po, ang purpose ng ating creation ay para pasayahin siya. Maliwanag, ulitin natin, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure," para sa kakaluwalhati at kasaya ng Panginoon, "they are and were created." Revelation 4:11. Kaya sa araw ng bukas, mga kapatid, paalala muli sa bawat isa sa atin, linggo po bukas, upon the first day of the week, sabi ng Biblia, it's time to worship the Lord. It's time to hear the word of God para tumibay ang ating pananampalataya. It's time to hear God's message para makilala pa natin ang Diyos na ating nagligtas at bumubuhay sa atin. At it's time to worship the Lord. It's time to give our tithes and offering. Kaya handa rin po natin yung mga handog natin sa Panginoon because part of worship is giving our tithes and offering, mga kapatid. At it's time to
to fellowship with fellow brethren. It's a celebration of God's faithfulness. This is a celebration of our salvation every time na pumupunta po tayo sa church to worship the Lord. Yan po ang purpose. Bakit tayo na-create, mga kapatid? For the pleasure of God to give honor, glory, and power. Sabi dito sa Revelation 4:11. Kaya sambahin po natin ang Panginoon. Napakabuti niya po sa atin. Ano ho? Papurihan po natin siya. Huwag po tayong magsawa na maglingkod sa Diyos, mag-worship sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi rin po nagsasawa sa atin. Maaga po kayong matulog. Excited bukas. Ipag-pray nyo po ang services. Pag-pray po natin ang gagamitin ng Diyos, ang pastor, preacher, upang sa ganon maabot ang ating mga pangangailangan, mga kapatid. Upang matugon po tayo. Upang mabless po tayo sa salita ng Diyos. Alright? Pag-pray po natin. At least pag tumama yung salita ng Diyos sa atin, hindi po tayo ma-offend, kundi tayo po ay magpapasalamat pa sa Panginoon. Bakit? Pinag-pray mo, tinamaan ka, at natugon ang prayer mo. Di ba? So, ganun po. See you po tomorrow sa ating panambahan, kapatid. And dapat excited tayo, just like David, sabi doon sa Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Masaya siya. Naggalak siya, si David, nung invite siya pumunta sa house of the Lord. Dapat ganun din po ang ating attitude at na maging merong tayong kagalakan. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. See you po tomorrow sa ating panambahan. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita naming natutunan ngayong gabi. Bless niyo po sa aming buhay. Mga prinsipyong ito, tunay nga Panginoon, na na-create niyo po kami, not for our pleasure, but for your pleasure, to give glory and honor and power to your precious name, O God. Kaya bukas, muli kaming mag-worship sa inyo. Abutin yung pangangailangan spiritual ng inyong mga anak, at naway mabless po kami, mapuno ng mga prinsipyo ng salita niyo ayon sa aming mga pangangailangan spiritual. Salamat po, Ama, patawad sa kasalanan na nagawa. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Good night po. God bless you all. I love you all.